Welcome sa YouTube ni Makoy. Hello ulit guys. So now, tuturo ko naman kayo kung paano gumawa ng sariling template ng courts para sa NBA 2K14. Okay, so isa rin ako sa mga modder ng courts ng 2K14. Okay, so now, ang kailangan nyo lang syempre is yung guide na gagamitin natin at Photoshop. Okay? So first, kapag gagawa kayo ng template, ang size na dapat na gamitin is 4096 by 2048 pixel. So resolution, pwede kayong gumamit ng 100. Kung mas mataas, pwede rin. Kaso mas malaki ang magiging file size niya. So ang ginagamit ko dito is 100. So yan yung file size ng NBA 2K14 na court. So yan. So ganito siya. Now, kung gagawa kayo ng court, syempre dapat meron kayong sample guide. So hanap tayo ng guide na pwedeng kunin yung mga lines. Yan. Ito yung sample guide. Okay. So, gagawin natin, kokopyahin natin lahat ng mga importanteng lines sa paggawa ng court. Like outside line, media lines, 3-point line, the free throws, the center line. So, lahat yan. Tuturo ko sa inyo kung paano siya gawin sa sarili kong style. Okay. So, first, kopyahin muna natin yung ating sample guide. Ilalagay natin doon sa template natin. So, sinelect all ko lang, then drag, then drop. Yan. So, ito na yung guide. So, kung mag-zoom in kayo, just press Ctrl+. Then, zoom out, Ctrl- sa Photoshop. Yung sa mga gustong matutong mag-Photoshop. Okay, so, unang ginagawa ko dito is yung sa outside line. Yan, itong parang pinaka-border ng court. Okay. So, ang ginagamit ko dyan, zoom ko siya para mas makita ko yung line niya. Yan. So, ginagamit ko is Marquee tool. Okay, siniselect ko lang muna lahat yan. Okay, so tapos na tayo sa court line o outside line. So, ang kasunod naman natin gagawin is yung free throw line. So, dalawa yung free throw line. So, ang ginagawa ko dyan is yung isang side, gagawin ko muna, then i-duplicate ko na lang para meron akong kabilang side. Okay, so, kagaya sa court line, inuuna ko syempre yung border ng free throw line. Yan. So, same pa rin. Okay? Kung shape ang gagamitin nyo, ganito yon. Okay? So, select nyo muna yung shape. Yan. Siyempre, dapat rectangle tool. Okay? So, itama nyo lang kung ano yung size. Ganito yung sa shape, ha? Okay. Yan. Tama nyo lang yung sa shape. Okay. So, mapapansin nyo, solid color yung ating shape, no? So, dito sa taas, sa properties sa taas, yung fill, huwag nyo lang lagyan ng fill. Ang lagyan nyo ngayon yung stroke. Yan. Then, change nyo na lang, adjust nyo na lang yung magiging border size. Yan. So, kung gaano kakapal, pantayin nyo lang dun sa border na meron tayo. So, yan. Kaso, ang problema nga lang, mapapansin nyo na, is masyado na siyang parang pixelated o hindi pantay, no? Hindi tugma. Yan. So, ganyan yun siya kapag shape yung ginamit nyo. So, madali siya kasi naka-border na siya, no? So, ganun kapag shape yung ginagamit. So, ang ginagamit ko kasi is talagang mano-mano. So, Marquee tool ulit ako para hindi halatang pixelated siya. So, ayan. Ganun ulit.
So, kung gusto ko mas mabilisan, yan, pwede naman ako mag-add. Yan, add selection ako. Yan. Kaso yan, makikita nyo, hindi siya sukat na sukat, no? So, ulitin ko siya ulit. Kaya kailangan naka-zoom in talaga ako. Okay. So, sa paggawa ng template, kung gusto mo maging perfect, pinag-aaralan talaga si zoom in, zoom out. Ayan. Konting tiyaga lang talaga. Kasi, hindi naman siya madadala sa mabilisan talaga. Ayan. So, ayan. Kaya yung iba gumagawa ng 6K, 8K resolution kasi ayaw na nila nung masyadong pixelated o yung lumalabo yung kanilang gawa. So, yan. So, yun yung unang style. Naka-add selection ako. So, pwede akong magdugtong. Ayan. Basta matatansya ko lang ng tama. Okay. Ayan. Pababa naman. Ito yung border ng ating pre-throw line. So, lahat ng ginagawa kong chords is sariling template ko na. Okay. Ayan. So, ngayon, mapapansin nyo ngayon, meron sa baba, add ka lang ulit. Ayan. So, Control Z kapag nagkamali ka. Ayan. Ayan. Okay lang lumagpas. Huwag ka lang maging pasmado. Mahirap pag pasmado ka. Kaya iwas-iwas sa pag-inom ng kape. So, hindi ko sinasabi na itong style ko is tama. May kanya-kanya kaming style ng mga court moders. Ayan. Especially sila, hindi ko alam kung ano yung style nila. Panda graphic. Yung ano na yun. Ayan. Kapag na-select ko na, still same process pa din, solid color lang tayo. Ayan. And click OK lang. So, yung pagpalit ng kulay, later na yun kapag gusto ko ng palitan ng kulay. Ayan. Kung makapansin nyo, nasa ibabaw siya, pwede ko lang siya iilalim. Ito, ginagawa ko dito is ginugroup ko. Ayan. Lalagyan ko siya ng label na outside line. Para pag gumawa na ako ng court, or may kakopyahin na akong court, yun na lang pupuntahan ko. Ayan. So, yan yung unang part ng ating pre-throw. Ayan. So, kasunod dyan is, syempre, itong arc. Pre-throw arc. Ayan. Kung may guide kayo, kagaya nito, may guide naman ako, no? Syempre, kung matyaga lang ako, gagamit din ako ng circle. So, dito, ginagawa ko dyan, using selection tool, ayan, o magic wand, ayan, sineselect ko yan. Kaso magiging problema niyan is may giring-giring eh. Ayan, no, parang giring-giring. So, dapat hahanap kayo ng parang guide na malinaw talaga. Okay? So, pwede nyo naman siyang gawing mano-mano. Una, palitan nyo yung shape. Ayan. Gawin nyo siyang ellipse. Ayan. Tansyahin nyo yung ayan. So, yan. Makikita nyo, no? Okay? Tulad ng ginawa natin kanina sa shape, tanggalin nyo yung fill, yung stroke ang ilagay nyo. Ayan. Tapos, adjust nyo ngayon yung size. O kung gaano ba siya kakapal. Ayan. Masyadong makapal. Siguro mga 6 lang. 6. Ayan. Tapos, ayan. I-cut nyo yung dulo. O, i-rasterize nyo muna. I-rasterize layer. Tapos, selection tool, pilit nyo yung part na hindi nyo kailangan. Yan. May arc ka na, no? Okay, gawa ka ulit ng shape. Gawin mo ng mga rectangle tool. Yan. So, ipantay mo na lang dun siguro sa kadugsong nung arc. Yan. So, okay, mo lang black. Ayan. Tapos duplicate mo, syempre. Ayan.
Gagawin mo lang to. Depende kasi sa magiging style mo kung paano mo siya gagawin. So, ayan, may arc ka na. So, pag combine mo lang ulit yung tatlo, tapos select mo, kung gusto mong gawing solid color mo siya ulit. Ayan. Tapos, delete mo na ulit yung pattern mo. So, meron ka ng free throw arc. Ayan. Ito naman yung free throw border. Ayan. So, ganun yung style ko kung pagagawa, di ba? Hindi siya halata. Okay. So, pixelated lang siya kapag curve kasi mababa lang yung ating canvas. Okay. 4K resolution lang siya. Okay. So, ano pa ba yung meron sa free throw? Yan. So, ito. Okay. Itong bilog. So, ganun din ang gagawin nyo. Kung gusto nyo is mano-mano ulit. Gawa ulit kayo ng circle. Okay. Or kung gusto nyo, select nyo lang ulit. Okay, ayan. Minsan ganito ginagawa ko kapag select ko yung sa pattern. Ayan. Duplicate ko ngayon yan. Pag duplicate, okay, i-delete ko ngayon yung kanyang background. Mapapansin nyo, yun lang yung magiging selection niya, no? Okay? So, hindi naman siya nakuha lahat. Mapapansin nyo. So, ang gagawin nyo dyan is expand nyo yung selection. Ay, sa select, then expand. So, mga 2. Ayan. 2. Then, solid color. Boom. So, meron ka ng free throw half circle. Okay. So, depende sa kapal na gusto niyo. So, napakapal lang yung akin, no? Ayan, pero hindi naman siya halata. So, makapal nga talaga. Okay, so then, same process pa din, gawin nyo. Okay. Yan, select nyo yung mga details, like that. So, pag sinelect mo yan, makikita mo ito. Ayan. Okay, so gawin nyo, i-deselect nyo lang. Kasi kita lahat yan. Yun yung disadvantage kapag pare-parehas yung kulay. So, pag gano'n, ano bang pwedeng gawin? Tulad kanina, okay, select nyo muna yung kalahating part. Ayan, doon sa guidelines nyo, then duplicate nyo. Okay, and hide nyo lang. Then, ayan, pwede mo na i-select ulit yung white na part. Kasi yun lang naman ang kailangan mo, di ba? Ganyan. Tapos, tsaka ka gumamit ng solid color. Ayan. So, rename mo na lang ulit. Free throw, broken, half, circle. So, ito ay guidelines lang po. Hindi ko po sinasabi talagang gayahin nyo ng gayahin. Kung meron kayong pattern talaga, okay, ay, hindi ko pala siya na-expand. So, pwede kong ulitin yung isa. Okay, select ko lang naman yun. Half plate. Select ko lang. Tapos, dun ako mag-solid ko. So, may ganong time yan. So, free throw, half, circle. Yan, ina-arrange ko lang. Okay. So, yan yung mga style ni Makoy kapag gumagawa ng template. Okay. So, next, syempre, yung mga key lines ng free throw line. Yan. So, yung jumping line, yan, pwede mo iset. So, magsiselect nga siya ulit lahat, no? So, pwede mo siyang iselect ulit. Yan. Pero pwede kang gumamit ng shape. Yan. Yan, duplicate mo na lang yung shape. Yan. Duplicate mo na lang. Yan. So, kung gagawa kayo ng quartz, yan, tapos, yan. So, meron pa doon sa kabilang side, di ba? So, duplicate mo na lang ulit.
Tapos, Control T. Ayan, para pwede mo siyang so, yung mga court modder gumagawa ng sariling template nila para pag gumawa sila ng court is madali na para sa kanila ngayon yung pag-i-edit. Ayan. Kapag samahin mo na lang ulit yan, select mo, gawa ko ulit ng solid color. Ayan. Pangalanan mo na lang siya na Petro Jumping Line. Then itong dalawang maliit. Yan. Same pa din. Select mo na lang, solid color, then rename mo lang na, hindi ko alam tawag yun, pero tawag ko dyan, ito keyline. Yan. So, meron na tayong free throw line. Okay? Now, so dun sa kulay niya, sa border niya, so gawin nyo is using selection tool. Yan. Yan. Solid color. Palitan nyo lang ng ibang kulay sa ating gray. Yan. So para meron kayong picture background. So yan. So nakagawa na ako ng isang free throw. Yan. Diba ito? Pwede ko na i-delete yung yan. So nakagawa na ako ng isang free throw. So ang gagawin ko dyan ngayon is i-group ko siya. Sabihin kong free throw. Ano bang side yan? Free throw left side. Then duplicate mo na lang. Then Control T para i-flip siya horizontal. So, mapapansin nyo, meron na akong dalawang free throw line. Yan. So, yung isa, rename ko na lang siya as right side. Yan. As long as meron kang pattern, kung meron kang kokopyahan na guide, make sure na magpapaalam kayo dun sa gumawa na sasabihin yung pwedeng gawing guidelines lang, huwag nyo aangkinin. Alam nyo naman sa community natin. So, ganun ako gumawa nung free throw line. Okay, so ang next naman natin is yung 3-point line. Ayan. So, para mas madali na kayo, tulad ng ginawa natin sa 3-point sa free throw line, ganoon na lang din ang gawin nyo sa free throw, sa 3-point. No, pasensya na, nabubulol tayo. Okay. So, yan. So, select mo muna yung pattern mo, then selection tool para hindi masama lahat, no? Ayan. Okay. Ayan. Ito ay guide lang naman. Pero kung gusto nyo talaga ng mano-mano, like katulad kanina dun sa arc, gawa kayo ng circle, tapos tansyahin nyo yung arc. So, ito ay mabilisan kasi syempre pag gumawa ka ng court, nasa 30 teams ang gagawin mong court, gusto mo ng madalian. Ayan, so duplicate mo, then select mo yung puti. Ayan, kaso na-select na yung iba, no, nasama. So, ayan, pwede mo naman gawin is kapag magdi-deselect ka using marquee tool, i-press mo muna yung alt. Ayan, tapos i-deselect as selection mo, hindi na siya masasama. Ayan, yung sa selection mo. Ayan, kita nyo na wala siya, no? Ayan, hindi na siya masasama. Okay. Ayan. Basta magdi-deselect ka, just press control, press alt. So, kung magdadagdag ka, yung add selection lang.
So, hindi madali din ang paggawa ng quartz. Sana malaman din ng iba, no? Jersey, so lahat ng modes, hindi ganun siya kadaling ginagawa ng mga motor. Okay. So, meron tayong mga mahirap na part. Ayan. So, ganyan. Pag na-select mo na, based dun sa dun sa sa guidelines mo, kaya nga, solid color lang ulit. Ayan. Okay. So, yan ay saktong-sakto lang dun sa line. So, duplicate mo na lang para dun sa kabilang side. Control J, then Control T, right click, flip horizontal. So, sakto mo lang dun sa kabila. Okay. Ayan. So, meron ka ng 3.9. So, combine mo na lang ulit. Ayan. So, solid color kasi para mas mabilis mag-change ng kulay. Hindi na ako gumagawa ng per layer. Ayan, di ba? So, rename mo na lang as 3.9. Drop mo siya ulit. 3.9. So, ganun ang paggawa ni Makoy ng guidelines. Okay, so meron na tayong outside line, meron na tayong free throws, meron na din tayong 3-point line. So, ang kasunod na ginagawa ko dyan is yung media line. Okay, so sa media line, yan, papansin nyo na sa dulo, no? Okay. Using the pattern, puti, yan, pwede kayong gumamit ng selection tool. Yan, para mas madali na. Yan, yung media line. Yan. Then sa kabila din, kasi pwede mo naman siya pag nagawa mo na yung pattern mo o yung template mo, pwede mo na siyang enhance. Yan. Okay. Then, syempre, pinaka-favorite part natin is yung solid color. Yan. Solid color. Yan. Then, type palette. Pinay mo lang as media line. Yan. Media line. Yan yung sa pinakadulo ng quartz natin yun. Okay. So, after nyan, syempre, itong mga puti. Yan, yung mga small lines. Hindi ko rin alam kung anong tawag dyan. Okay. So, yan. Pwede kang gumamit dyan ng selection tool or marquee tool. Ayan. So, inuuna ko yung up. Ayan. Huwag kayo matakot mag-zoom. Okay. Wala namang bayad yung zoom. Okay. Ayan. Tapos, dagdag ka ulit dito sa kabila. Ayan. Kung gusto mo, gumamit ng ruler para pantay, ayan, yun, pantay siya. Ayan, para makuha mo kung saan siya nag-start. Ayan. 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 Then, yan ay solid color. Minsan kasi naiba ng kulay yan doon sa loob. So, kailangan mo siyang top. Ayan. O, outside pala. Outside. Kasi nasa labas siya. Outside din pala yung top. Ayan. Ito naman yung top na sinasabi ko. Ayan. Selection tool. Marquee tool. Ayan. Ayan. Tapos, yung sa kabilang side. Ayan. Ayan, makita mo. Ayan. So, okay. Then, solid color ulit tayo. Okay. Ayan. Ito ay si top. Ayan, top. So, ayan, diba? So, before ako nag-start gumawa ng mga chords, gumawa muna ako ng sariling template ko at
Ganito yung aking paggawa ng template. So, marami na rin akong template na nagawa. Minsan hindi nasa-satisfy. So, gagawa ulit ng template. Ayan. Hanggang sa ma-perfect muna. Okay. So, yan. Ayan. Solid color. Ito naman is yung bottom. Ayan. Kapag gumagawa tayo ng para tayo naglalaro lang dito. Okay, so ito naman ang kasunod. Ayan. Yung sa side. Okay. Sa mga nakakalap pa, i-comment naman kung anong tawag dito. Gumagawa ko ng chord pero hindi ko alam kung anong tawag dito sa mga line. Basta meron ganyan, kopyahin natin. So kung nag-zoom kayo, kung mapapansin nyo, pag nag-zoom ako, iniisod-isod ko na lang, gawin nyo is, press nyo yung spacebar, then drag na lang kayo para maging kamay yung cursor nyo. Ayan. So ganun ang ginagawa dyan. So, again, pinagsama ko na yung magkabilang dulo kasi parehas naman sila sa side. Madalas is parehas sila ng parehas sila ng kulay. Madalas sa chord. Ayan. After that, nakaselect na yung dalawa, yung apat. Solid color ulit tayo. Favorite part natin yung solid color. Ayan. So, ito ay side. So, ganyan. Then, group ko ulit sila para pag nagpalit, ang tawag dyan, small lines. Hindi ko alam anong tawag sa iba. So, papansin nyo, meron na tayong media line at mga small line. Then, the last part na lang dyan is yung ating center line. Madali na yung center line, no? Okay. Pinakamadaling part na yung center line. Okay. Ngayon ang sabi natin is selection tool lang ang katapat o marquee tool lang ang katapat at si solid color lang ang katapat. Okay. So, yan. So, select nyo lang hanggang sa baba. Okay. Yan. Oh. Yan. Yung solid color. Yung word for the day is solid color. Yan. Center line. So, yan. Sa ibabaw niyan, dyan yung ilalagay yung logo sa gitna. Mapansin niyo. So, siyempre dito, meron siya yung sinatawag na circle. And circle. So, yan. Shape ang gamit ko. Shape. And walang fill, yung stroke lang na white or black. Pwede nyo lang i-ano yan. Tapos, 2 ang aking ginagamit na size. Ngayon, kung hindi nyo siya matansya, kung nasa center na ba talaga siya o hindi, ayan, ang gagawin nyo dyan is, gawin mo natin yung isa, no? Duplicate nyo na lang, kasi parehas lang naman dito yan. Kung gusto nyo mas manipis, gumamit kayo ng 1. 1 lang gamitin nyo. Ayan. So, tatagyayin nyo lang kayo. Kung gusto nyo lakihan o may sarili kayong size, kasi hindi ko talaga alam yung actual size ng board. So, si Boy tansya lang. Okay. So, ang ginamit ko dating template na guide is yung kay Panda Graphic. Okay. Si Clutch 2K din dati yung pinakauna-una kong
court na ginagawa. Yun yung guide. Ayan. So, then yung sa gitna, ayan yung circle naman. So, rasterize mo muna. Then, insist mo yan, yung center circle. Ayan. So, minsan binabawasan ko lang yung opacity. Ganyan. Ayan. So, minsan ini-invert ko lang para maging white, para maging meron siyang guideline sa gitna. So, between dito sa center line tsaka itong center circle, dyan mo ilalagay ngayon yung logo mo sa gitna. So, group mo lang siya sa center. So, yeah, papansin nyo ngayon, meron na tayong court template. Ayan, ilagay lang natin block yung isa para makita. Yan. So, yan na yung court template natin. Okay. Siyempre, meron pa yung last part. So, ito na yung last part natin, yung floor. So, maraming tatanong, paano ba gumawa ng floor? So, dati kasi, mano-mano ako gumagawa ng floor. Okay? But now, meron akong ginagawang style. Ewan ko lang din kung ginagawa ng ibang style. So, una, da-download kayo sa internet ng floor. Okay? So, punta ka lang kay paring Google. Okay? So, type mo lang dyan is floor texture seamless wood. Yan, yan. Ayan yung mga floor. Okay. So, punta ka lang sa images. Yan. So, mamili ka kung anong floor ang gagamitin mo. Okay. So, for example, yung makatotohanan. Okay. So, maraming floor. Yan. Parang ginagamit sa basketball talaga. NBA. Yan. Malaki-laki. Okay na ba yan? For example, ito, may nakita na tayo ganito. Yan. So, save mo lang siya as image. Save mo lang siya. Ayan. So, kung nakasave na siya, ayan. So, open mo lang siya sa, ayan, mabuksan ko doon. Open mo lang siya sa Photoshop. Ayan, dito. So, dati kasi, ginagawa ko is, select ko yan, lalagay ko sa template ko, ganyan. Lalagay ko sa corner, tapos duplicate, tapos adjust. So, ganyan yung ginagawa ko dati para gumawa ng floor. So, hindi ko lang din alam kung paano gumawa ng floor yung ibang court modder. Okay. So, ganyan, pa isa-isa. So, hassle sa oras. Yan. So, ganyan ang ginagawa ko dati. So, may nakita akong simplest way. Okay? So, first, gawa muna ako syempre dito sa pinakababa ng shape. Paglalagay ako ng shape. Ayan. Ay, rectangle pala gamitin natin. Rectangle. Ayan. So, doon ako sa pinakailalim. No? Lagay ka ng shape na matatakpan ng border mo. Okay. Lagay ka muna ng shape. Ito na yung shape. Wala. Ulit. Ay, may shape siya. Ayan. May shape na ba dito? Ayan, nawala. Ayan. Kita muna ng shape. Ayan, okay lang. Ipantay mo lang siya dun sa ilalim ng inyong outside line. Ayan. Okay. Kung gusto mo talagang sentrong-sentro siya, ang gagawin mo dyan is kailangan siya nakaselect, then press Ctrl A. Makikita nyo, dapat move tool yung gamit yung tool, then makikita nyo yung center tsaka yung ayan, ito, pindutin nyo yung dalawang yan para
talagang center na center siya. Ngayon, kapag meron ka ng shape, okay, di ba may dinownload tayong floor? For example, itong floor na yan. So, gawin mo ngayon para hindi ka na magtagpi-tagpi. Punta ka sa edit, define pattern mo siya. Ayan, sabihin mo floor 1. Okay, so ganun lang, pwede mo nang X yan. Tapos, dun sa ginawa mong rectangle, sabihin mo ito yung floor. Ayan, i-right click mo ngayon siya. Then punta ka kay blending option. Okay, sa blending option, makikita nyo si pattern overlay. Ayan, so makikita nyo ngayon yung floor na ni-download nyo, no? So, ayan. Okay. So, yan yung magiging floor nyo. Or, ito si floor 1. Ayan. Then, yung scale, kung gusto nyo paramihin o palakihin, sa scale na lang kayo magdidepende. Ayan. So, meron ka ng wood floor. Hindi ka na nagtagpi-tagpi mag-isa. So, ganyan ang ginagawa kong paggawa sa mga quartz. Okay? So, I hope dun sa tutorial natin ngayon sa paggawa ng quartz, may natutunan kayo. Yung mga design, makikita nyo naman, kopyahin nyo na lang dun sa internet kung ano yung itsura ng design. So, kung gagawa kayo ng template para sa quartz for 2K14, so ganun yung style ni Makoy kapag gawa ng template. So, I hope may natutunan kayo ngayon. So, pa-comment na lang kung alin pa yun hindi nyo maintindihan para masagot natin. So, see you again sa next video natin.